lulutuin natin version ng daing pork adobo with egg. Pampalakas ito, tsaka pampalaki sa ating mga anak. So, gagawin natin yung murang version. Tsaka ito yung madalas kainin sa bahay namin kasi ang daming nangang version ng ating adobo. One day, gagawa tayo ng series para dyan. So, ang pinaka mainstay dito, yung egg. Kasi, di ba, mura ang egg. So, mas dadamihan natin yan pag nag-adobo tayo. Pero, syempre, yung pangpalasa, pork adobo. Yan. Mahilig tayo sa pork adobo. Pero, itong version natin, lalagyan natin ng daing. So, medyo, wala na kasi akong extra daing. So, na hiwa-hiwa na. Pwede rin hong buo ang inyong daing. Pwede rin hong maliliit. Tanggalan nyo na ng tinik. Pero pwede rin siya yung mga malalaki. Yun na, kayo na maghimay. Umpisahan na ho natin yung ating pork adobo. Maggisa ho tayo ng ating sibuyas. Yan. Sibuyas. Isabay nyo na ho yung luya. Kasi sabi nga, pang-alis nga daw ng lansa itong luya. At saka maganda siya, aromatics siya talaga. Yan. Tapos, lagyan na rin natin ng bawang. Siyempre, pag adobo, gusto natin marami-raming bawang. Yan. So, igisa-gisa lang natin. Yan. Pag medyo konti yung mantika nyo, pwede nyo pang dagdagan. Okay, kasi magigisa pa tayo ng konting adobo natin. So, pwede nyo na hong isabay yung inyong daing kasi siya yung magsisilbing pangpalasa at saka pangpaalat. So, konting toyo na lang ang ilalagay ninyo. Yan, sinama na natin. Kasi, diyan kukuha ng lasa. So, kaya isinabay na natin doon sa ating mga pampabango. Doon nga sa ating bawang, sibuyas, luya, at isasabay na natin yung ating daing. Mabango na yan, malasa pa. Alam niyo ho ba, ang daing, maganda siya. Marami po siyang protina. Tsaka vitamin D, hindi lang ho sa araw niyo makukuha, may ilang pagkain na may vitamin D. Katulad ng daing at saka itong pork na ilalagay natin. Bukod pa ho dun sa calcium, iron, potassium. Dahil isda ito, may omega-3 fatty acid, ibig sabihin may DHA, tsaka EPA ito. Marami po siyang vitamin B12, selenium, choline, phosphorus, zinc. Bagay ho ito sa mga buntis, sa mga batang lumalaki, sa nagbe-breastfeeding. Alam niyo ho, sa mahihirap na bansa, ito yung ginagamit nila kasi high quality protein na rin ho yung nakukuha dito. Hindi ba pag mahirap ka, ang kaya mo lang naman mga daing. Tsaka ang maganda dito, tumatagal. At kahit saan, mabibili ninyo. Yan. Pag nagisa nyo na ho, pwede nyo nang isama yung inyong baboy. Yan. So, ilalagay na natin yung ating pork. Sasabihin na, nako, Doc, ma-cholesterol. Nakikita nyo naman po yung ginamit ko. Alam ko ang adobo, masarap, may taba. Pero, dun ho sa mga tao na matataas ang cholesterol, pwede na ho yung bawas ang taba. Sinasabi ko nga palagi, tapyasin yung taba kung tumataas po ang inyong cholesterol. So, ang pork, maganda po ang pork kasi yung protina, high quality protina ang makukuha nyo. Tapos, meron pa siyang mineral. Meron siyang mineral para na iron. So, yung iron, kailangan nyo po yun sa paggawa ng hemoglobin. Kasi yung hemoglobin, siya yung magdadala ng oxygen sa buong katawan natin. Tapos, gumagawa rin siya ng myoglobin. Yun naman po yung oxygen para sa ating muscle. So, mas hindi tayo pagod, hindi tayo mahahapo. Bukod pa ho doon, may magnesium para sa muscle, protina, iwas sa sarcopenia sa mga seniors. Yung pumapayat sila kasi pag edad 50 talagang papayat na So, may choline para sa utak ng mga sanggol, selenium para sa thyroid, creatine sa muscle din, taurine para sa heart at sa muscle natin, zinc para sa immunity. So, itong ating baboy, lalagyan na ho natin ng mga pangpalasa. Yan.
Ako, inuuna ko na yung paminta. Pwede hong pamintang durog, pwede rin hong pamintang buo. Kayo, kung anong gusto ninyo. Or pwede both. Yan. Dahil maalat na to, konting toyo na lang ho yung ilalagay natin. Yan. Usually, mga 1/3 toyo, 1/3 suka, at 1/3 tubig. Yun po yung magandang timpla. Hindi masyadong maalat, hindi masyadong maasim. Ito po yung ating suka. Yan. Hindi ko muna hahaluin kasi nilagay ko na yung ating suka. So, ganun po ang tansyahan. 1/3, 1/3. 1/3 suka, 1/3 toyo, 1/3 tubig. Mamaya ko na ho ilalagay yung dahon ng laurel pag medyo pa-ending na. Konti lang sauce dito. Oo. Tapos, nasa sa inyo na ho kung ganong sauce ang gusto ninyo. Siyempre, tayo para makatipid, dinadamihan natin ng sauce. At saka, sabi ko nga sa mga nagtitipid, mahal ho ang baboy, kaya gumamit tayo ng daing. Hindi lang ho yun. Ang pangpadami natin, yung ating egg. Ang ating egg, ito po yung gold standard o gayahan para sa magandang protina. Na 72 calories lang bawat itlog. Pero, ang dami na niyang iron, vitamina, mineral, carotenoids. Pag sinabi natin carotenoids, yan ho yung para sa mata natin. Lutein, zeaxanthin. Di ba ang mga seniors, lumalabo agad ang mata, hindi makakita. So, kailangan natin ng carotenoids para hindi tayo magkaroon ng age-related macular degeneration. Tapos, ang maganda pa dito sa ating egg, marami siyang. Yes, ang hard-boiled egg, ilalagay natin, pinakuluan, usually mga 10 to 12 minutes yung pakuluan, hard-boiled egg na, nilagang itlog. So, ito yung pangpadami kasi, di ba, 7 pesos lang sa atin ang isang itlog. So, mapapadami mo ngayon itong niluluto mo. Siya yung magsisilbing pangpadami. So, kung ilan kayo sa bahay, 1 egg a day, okay po. So, bilangin nyo na. Sa mga taong hindi naman kasi tumataas ang cholesterol, kasi nasa lahi yun pwede ho kayo ng 1 egg a day. Pero, dun sa mga tumataas ang cholesterol, yung mga hyperresponders pala, nasa lahi ho yun. So, pwede niyong tanggalin yung pula ng itlog. Pero, nandun ho kasi yung mga sinasabi nating vitamina at mineral. So, dun ho sa mga nagpapapayat, pwede po ang nilagang itlog kasi mas busog kayo sa protein nun. Sa buntis, again, may vitamin D. Kung hindi kayo nakakapagpaaraw, may protina. So, para po ito sa sanggol sa sinapupunan nyo. Para sa ipin, sa buto at paglaki ng inyong sanggol. Bukod pa ho dun sa choline na makakatulong sa kanya. Tapos sa matanda naman, kailangan mo ng choline. Kasi sa utak, sa memorya, at meron siyang vitamin A, D, calcium, iron. So, itong ating version na to ng adobo mas makakatipid tayo. So, pakuluin mo lang ng matagal, pwede mong takpan. Yan. Depende kung gaano kadaming tubig ang gusto mong ilagay para mas marami yung sauce. Kasi kung mas marami kang ilalagay na egg, kailangan mas damihan mo yung sauce mo. So, tayo, magdadagdag pa tayo ng more sauce. Yan, dagdagan natin. Kasi maglalagay tayo ng egg, pangpadami. Doon tayo makakatipid. So, kung may anak kayo, 1 to 2 eggs ang bawat isa sa bawat pamilya. Tapos, may konting baboy. Bukod pa dun sa, kung marami ho kayong pinato yung mga daing, magagamit ninyo. So, actually, mas maganda din dito buong daing Pwede din yon. Yan. So, tagalan nyo lang yung pagpapakulo. Timplahin na ninyo. Yan. Para mamaya, ilalagay natin yung ating egg. So, palambutin nyo lang yung inyong pork. Tapos, tikman ninyo
Yung iba gusto mas maasim, yung iba gusto mas matamis. So, pwede nyo na hong ilagay yung ating sugar, a little sugar, para manamis yung ating adobo. Yan. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating laurel leaves. Yan. So, dahon ng laurel, ilagay nyo po. Maganda rin yung pampalasa. Ito, yung mga bango ho yan yung ating dahon ng laurel. Tapos, inimix nyo na rin yung ating itlog. So, depende kung gaano karaming itlog yung gusto ninyo. Yan. So, ang itlog, sabi ko nga, 10 to 12 minutes na pinakuluan, balatan, i-prepare nyo na rin. So, yan na ho yung ating pork daing egg adobo. Okay?